looking into that? Yes, lahat ng po pwedeng tingnan, dapat matingnan, ano. Pasensya na rin sa mga kasama ko kasi kung magtatago tayo at meron tayong pagtatakpan, mawawalan ng tayo sa lahat yung inquiry. Alam mo tayo, ang inquiry namin, aid of legislation. So mabuti na rin, mabuti na nga, medyo nakipag-ugnayan ako kahapon kay Mayor Magalong, pati kay Secretary Vince Dizon. Ang inaabol namin dito, kasi hanggang walang formal complaint, at the very least, yung formal complaint na idadakit do sa ombudsman o kaya ipapile sa DOJ, kasi maraming kaso, yung in-enumerate yung kaso, saksakan ng dami yun. Hindi pwede mag-freeze ng account yung AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council. Yun ang isang requirement nila, basic requirement. Never mind the information na ipapile ng DOJ o ng ombudsman para makapag-file sa korte, sa husgado. Ang kanilang lang requirement, complaint. So, ngayong araw, nag-usap kami ni Secretary Vince Dizon, binigyan ko na sila ng USB ng aking mga, kasi kumpleto yun sa amin puro dokumento yun, hundreds of pages of documents na kung saan maliwanag na dinaya yung gobyerno. So, right off, pwede na agad yung malversation through falsification of public documents. So, papasok na sila doon. At saka yung concealing or use of fictitious name, pagpasok sa casino, swak na rin yun. Tapos yung 6713, swak na rin yun kasi related, alam mo, code of conduct yun. Pumasok ka sa casino, government official ka. May violation pa ng yung PD 1869, yung bawal pumasok sa casino. Napakaraming kaso, kasi yung LTO na nga meron ding batas dyan na kung saan gumamit yan ng alias paggamit ng lisensya. Meron ding sumasaklaw na penalty dyan. Opo. Yung nga po, klaro po, ito yung nailatag, kumbaga spoon feeding na ho yung paglalatag ng mga kaso Pero ito lang po, para hindi... Doon na kahapon kasi, nagkataon din, nandun yung acting ombudsman, si Ombudsman Dante Vargas. Binigyan ko na rin siya ng kopya ng USB. At ang sabi niya, sige, bukas na bukas din, idadakit ko na ito. Sabi ko, kung pwede po, Justice, sabi ko, kung halimbawang naidakit nyo na, kung pwedeng gumana kaagad kayo ng sulat o request sa AMLC para makapag-umanda na yung proseso. Kasi mahalaga yung mapres yung account Alam mo sa America, Ted, pagka ganyan, nilulumpo yung sinasakdal kasi hindi magamit yung resources. Ang tawag namin dyan sa military operations o police operations, resource denial. Kasi kung gagamitin mo yung bilyong pisong kinita mo para i-defend yung sarili mo sa korte, medyo tagilid yung gobyerno. Kaya mas mainam na ito yung ma-weaponize yung gobyerno para lumpuhin mo na, para hindi na makagamit ng, ano mo na, yung gusto kong sabihin, kung marami kang resources, marami kang pwedeng gawin Opo, yung nga po. Yung nga di po napapansin po ng iba, mawalang galang lang po, sa executive, yung kabagalan, pati ho dito sa ombudsman, ng pagkilos para habulin, siguro inyo nga nakita, yung bulto-bultong pera, di ba, doon sa billiard table, Oo, na klarong-klaro po na may hawak sila ng ganung kalaki pong cash. Senator, meron din po mga nagtataka ngayon, nabanggit niyo po si Mayor Rene Maglangke, di ba? Opo, mayor pa rin siya. Yes. Mayor pa rin siya ngayon. Pero hanggang ngayon daw walang suspension o preventive suspension order either from the ILG, Office of the President o Ombudsman, considering po na siya ay local official. Yes, at the very least, meron siyang magiging kaso, administratibo man o criminal, doon sa code of conduct kasi nasa government ka, tapos ay kontratista ka, mag-divest ka. Hindi nag-divest kasi may record kami na habang mayor siya, siya pa rin yung presidente ng Global Trip Builders actually. Na siya na rin ang nagsabi na bilyon-bilyon yung kanyang kontrata sa buong Pilipinas. Yun nga, naidugtong namin yon na yung MBB Properties naman, ang mga stockholders doon, of course, binago na nila nag-amend sila, August 15 lang, ito lang. Binago na nila yung nagpalit na sila ng stockholders. Siguro napansin nila, delikado ito. Pero nakita na namin yung kanilang GIS noong 2024 at nakalista doon yung mga anak ni na Mayor Maglangke, anak ni dating Yusek Bernardo, anak ni Secretary Punuan. So doon, ang sinabi ko, wala akong conclusion na sinasabi. Ang sinabi ko lang, kayo na bahala mag-connect the dots.
kung bakit napakalakas na kontratista ni Rene Maglangke. Doon pala, may ugnayan sila ni dating Secretary Bonoan. Kasi alam mo, medyo na-concern ako doon sa laging pahayag na lang sa inyo na-interview niyo mismo si Secretary Bonoan noon eh. Tinatanggi niya na sabi niya isolated case yung nadalo ng Pangulo. Pati yung sa nauhan, nililigaw niya na yung Sitio Dike na pinasyalan ni Secretary Dizon kahapon din. Sitio Dike nasa barangay Apitong, parang gusto niya palabasin. Hiwalay na barangay yung dike, which is a sitio ng barangay Apitong. Yun nga, nandun nga yung ghost eh. Opo. Sige po. So may iniiwas siya. So ang aking sinasabi doon, baka naman sinasabi niya isolated case yung nadalo ng Pangulong Bongbong Marcos para wag nang maungkat pa yung mga iba pang mga proyekto na kung saan may mga problema rin. Opo, at sigurado po ipapatawag niyo si former Secretary Bonoan sa inyong mga pagdinig, Senator. Under consideration yun kung ipapatawag sa ulit. Opo. Sige po. Senator, I know that you're so busy this morning. Ito lang po, yung pong sa counterpart nyo sa Kamara, meron pong nag-motion na doon ng full disclosure sa mga miyembro nila sa possible conflict of interest or relationship sa mga kontratista na iniimbestigahan. Kayo po ba sa Senado, ano ho ang balak ninyo? Kung meron man po, doon po sa usapin na baka may relasyon personal o ano man po doon sa mga contractors? Wala pa kami doon sa punto na yon. Kasi mas maraming sa Kongreso na congressman na contractor pa. Opo. Kaya dito sa amin, wala pa kami doon eh. Pero lalabas din yun kasi mahaba pa namang usapin ito eh. Inuuna lang natin yung mga prioridad. Parang lang saan, makatulong kami doon sa Independent Commission. Kasi separate yung effort na yun eh. Dapat nagko-complement yung dalawa eh. Kaya nga ako agad-agad yung sa privilege speech ko pa lamang, binigay ko na agad kay Secretary Dizon kasi mabilis din siyang umaksyon. Ngayon papunta na rin sa Ombudsman eh. Oo nga po, nakita ko yung po. sa Independent Commission. Oo, si Mayor Magalong kasi parang virtually member na siya nung Independent Commission. Nag-usap na rin kami kagabi at sabi ko, ipakuha niya na yung USB para may pagsimula na rin sila. Kasi maliwanag na ebidensya, sabi ko, open and shut case na itong mga hawak namin kasi puro official documents eh. Opo. Pero nga po. O sige po, so Senator Ping, salamat sa inyo pong panahon at muli ho kaming tatawag para po makapagpaliwanag po kayo sa mga nangyayari po ngayon dyan sa Senado, particularly po in your committee. Salamat po, Senador. Thank you very much. Opo, salamat na marami. Thank you.